Good day mga kanegosyo. Ang topic natin ngayon, yung mga franchising na budol mga kanegosyo. Tulad na lang ng Grain Smart. Tulad lang din ng printing business yan mga kanegosyo. Bakit ka magpa-franchise ng bigasan? Kung kaya mo namang gumawa ng sarili mo negosyong bigasan mga kanegosyo. Tapusin mo tong video ko para hindi ka malito mga kanegosyo. Ako nga pala si Jepoy, isang negosyante. Isa rin akong DJ. Kung kailangan nyo pala ng DJ sa club, sa bar, sa event, message lang kayo dito sa page ko or comment lang kayo. Bilang negosyante, meron na akong 11 years na experience sa pagdinegosyo at pagkalugi dito. Bakit naging budol ang franchising ng bigasan mga kanegosyo? Ang bigasan na negosyo is commodities mga kanegosyo. Ibig sabihin ng commodities, ito yung kailangan ng masa. Ito yung necessity. Ito yung pangunahing pangangailangan ng tao. Bigas, gulay, itlog, tubig. Consider na commodities yan na negosyo. Ibig ko sabihin, as long as na meron kang pera na pangpuhunan, pwede kang pumasok sa commodities na negosyo. Kasi sure ka naman, halimbawa kung bigasan yung ininegosyo mo, na sure ka naman na imposibleng walang bumili ng bigas. Lahat ng Pilipino kumakain ng bigas. Hindi lang isang araw, 2 araw, 3 beses sa isang araw. So nagmamatter na lang kung magkano yung presyo ng bigas mo na ibebenta. Pero kung magpa-franchise ka pa ng negosyong bigasan mga kanegosyo, malaking kalokohan na yan. Ito yung mabubudol ka kung wala ka talagang alam sa mundo ng pagdinegosyo. Na ang pinranchise mo is commodities na negosyo. Kung magpa-franchise ka, yung sarili mo na lang pangalan yung gamitin mo kung magtatayo ka ng bigasan. Halimbawa, Boss Jepoy bigasan na lang yung gamitin mo kesa mag-franchise ka mga kanegosyo. Bigas pa rin naman yung ititinda mo mga kanegosyo. Anong hindi ka na maghihirap? Lahat ng negosyo mahirap. Tsaka kahit nag-franchise ka niyan mga kanegosyo, kung nasa maling location ka, matatalo ka lang ng mga local na bigasan sa lugar nyo. Hindi importante kung pinranchise mo yung bigasan mo. Ang kikita lang dyan yung may-ari ng Grain Smart na halimbawa. Kikita sila sa franchising fee. Malugi ka man o hindi, may franchising fee na babayaran ka sa kanila. Kasi ang ginagamit mo yung pangalan ng brand. Parehong bigas lang naman yung ititinda nyo mga kanegosyo. Ikaw, yung pangalan mo na lang yung i-brand mo dyan. Brandingan mo na lang ng sarili mo. Ito yung mga negosyo na hindi naman talaga kailangan ipa-franchise mga kanegosyo. Tulad ng printing na business. Ang mahirap dito kapag wala ka pang alam or idea sa pagninegosyo, o pag sinabi sa yung franchising, ang papasok agad sa isip mo ay kikita ka. So ang dami nilang nabubudol dito mga kanegosyo. Hindi ko sinasabing wag kayo mag-franchise, bahala kayo. Sinasabi ko lang na bakit ka magpa-franchise kung pwede mo namang gumawa o pwede kang gumawa ng sarili mong bigasan. At ang ipa-franchise mo pa commodities na negosyo. Doon pa lang mag-isip-isip ka na automatic budol yan. Ang ginagamit mo lang yung pangalan ng brand nila. Gumawa ka na lang ng sarili mong brand. At tanggapin mo yung negosyong papasukin mo, hindi mo may scale up sa level 2 business model. Masabi lang nila na may franchising yung bigasan, kalokohan yan mga kanegosyo. Dahil kahit kailan hindi ikaw ang magmamando kung magkano ipepresyo mo sa bigas mo, kundi yung merkado, tsaka yung gobyerno.
Wala sa mga kamay mo ang presyo ng bigas, mga kanegosyo. Hindi ikaw ang magdidikta ng presyo niyan, kundi yung market o ang gobyerno. Tapos magpa-franchise ka pa. Maggumawa ka na lang ng sarili mong bigasan, umorder ka ng mga bigas. Kung may puhunan ka, magpagawa ka na lang ng sarili mong billboard ba? Yung mga tarpaulin, at least pangalan mo yun nandun. Ganon din sa printing na negosyo. Gagamitin nyo yung mga pangalan ng Blueprint, Uniprint. Kung kaya nyo naman, sabi ko nga, ang commodities na negosyo, as long as may pera ka, pwedeng magnegosyo dyan. Bakit mo pagagamitin yung pangalan nila? Kung may sarili ka namang pangalan ng brand, pwede mo namang pangalanan yung negosyo mong sarili mo. Kaya budol yan, mga kanegosyo. Ang kumita lang dyan, yung franchising fee. Siyempre, ipa-franchise mo yan. May franchising fee yan. Wala silang pakialam sa inyo kung malugi kayo hindi. As long as nagbabayad ka ng franchising fee, hindi na marerepand yan. Automatic, profit na sa may-ari yan. Ganyang gumagana ang negosyo. Lalo na, kung baguhan ka, madali kang mabudol, mga kanegosyo. Yes, legit yan. Legit yan. Meron yang papel, naka-registered yan, nagbabayad ng tax yan. Legit yan, mga kanegosyo. Pero bakit ka magpa-franchise ng commodities na negosyo? Na alam mo naman, kaya mong simulan ng sarili mo. As long as may pera ka. Kaya mga kanegosyo, kung magninegosyo tayo, lagi kong sinasabi, focus in one, hanapin ang customer ng mayaman. Sa'yo yung produkto, ikaw yung nag-create, ikaw yung nagtahi, ikaw yung nag-compose ng kanta, sa'yo yung recipe, ikaw yung nagluto, ikaw yung gumawa ng salamin. Sa'yo yung brandingan mo, Boss Jepoy, Bigasan. At lagi kong sinasabi, hindi ko kayo hinihikayat mag-franchise. Yung negosyo nyo ang ipa-franchise nyo, mga kanegosyo. Ito mga example ko lang for content. Pero never kong sinabi sa content ko na i-franchise nyo to yung ganito. At hindi rin yan sponsorship, mga kanegosyo. Never kong sinabi sa content ko na mag-franchise kayo ng ganitong negosyo. Lagi kong sinasabi, mag-create kayo ng negosyo nyo, kayo yung magpa-franchise, kayo yung kikita, mga kanegosyo. At panghuli, kailangan natin gumawa ng original content. Mapapansin nyo naman, karamihan ng mga negosyo ngayon, malakas kumita, puro gumagawa ng original content. At sa mga negosyanteng dumadanas ng pagkalugi or struggle, huwag natin kalimutan mag-pray kahit anong religion natin. Subscribe ka na rin sa akin, heart mo na rin to. Ingat tayong lahat, mga kanegosyo. Peace.